alam natin kung saan ipinanganak ang Panginoong Hesus. Sabsaban, di ba? Makikita natin yung humbleness, kababaang loob. Kaya sa talata pong ito pinapakita na sa simula pa lang, andyan na yung pagpapakumbaba, dadanas ng paghihirap at matinding pagsubok. This language sets the stage for the suffering and sacrifice that will be central to the figure story. Alam natin ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, di ba? Crucified, died on the cross, rose again. Pero ito pong Isaiah kasi is a prophecy. Along the way, habang pinag-aaralan natin ito, makikita natin talaga kung ano ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin, kung gaano kalalim. No? Ma-amaze tayo. Kasi sa hindi lang siya feasibility study. No? Kung sa, mayroon tayong kapatiran, architect, nag-aaral ng architect, may blueprint na, darating lang yung panahon ng implementation, hindi siya feasibility study. So, ang prophecy na ito, pinapakita na ng Panginoon na mayroong darating. At itong tao na ito ay siyang aako sa lahat ng ating mga pagkakasala, pagkakamali. Kaya nga, pinapakita na mapagpakumbaba, dadanas ng paghihirap, matinding pagsubok. Ngayon, ang natural na ugali ng isang tao, no? Let's face it, talagang mahilig tayo sa outward appearance. No? Pag nakikita natin na pogi, maganda ang bihis, astang mayaman, formang mayaman, nandun kaagad yung parang favored na No? Pero kung makikita natin halimbawa yung, example na lang, yung nagpapalimos na mga yung sa daan, parang mababa agad ang tingin natin. Hindi tayo, Kasi kalikasan ng isang tao yan. No? Na tayo talaga, karamihan tumitingin sa outward appearance. Ang Panginoon, ini-insist niya ang laman ng puso natin. Pero tayo, dahil nga gusto natin to see is to believe. Maganda ito. No? Mapagkakatiwalaan ito. Pero hindi mo pala alam, swindler pala. Tayo, mahilig tayo sa upward appearance. Ang sa prophecy ang sinasabi, ang Panginoong Hesus, di ba, mayroong sinabi kasi na, wala man lang kaaya-aya. Sa next verse makikita natin. Ang Panginoong Hesus, hindi siya kagaya nung pinuportray sa mga litrato na napakagandang lalaki. Pero ang Bible, wala din namang nagsasabi na pangit siya. Hindi. Pinapakita lang na regular guy siya. Regular, kagaya natin. Tumayo man siyang kasama natin, talagang marirelate, talagang regular guy siya. Kasi nga, may plano ang Diyos. Alam natin may plano ang Diyos. Hindi lamang doon sa appearance, kundi doon pati nasa, imagine yung mga paghihirap niya. No? Talagang naghirap siya. Yung mga inako niya, yung mga kasalanan natin, kung napansin niyo yung Passion of the Christ, grabe pag talagang pinalo siya nung pagkatalim-talim na mga may mga kadena, ramdam niya yun. Ramdam niya yun. Kasi nga talagang, kailangan siyang maghihirap. Ganun pinapakita lamang ng ating mga kasalanan talaga ay matindi. Hindi yung parang, baliwala lang.